Mga kapatid, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Mayroon lamang po akong sasagutin na isang tanong at iyon, tuloy-tuloy na po yung vlog ko po ngayong gabi. Ang sabi po sa tanong ni Kingfisher 4418, Sir Randy, ang katanungan ko po ay kung sakali ba na ibaban sa taong 2030, 2040 ng mga bansang EU, no, European Union at signatory countries ng Glasgow Declaration ang mga hybrid cars. Ang sinasabi niya rito, yung bang mga hybrid cars ay mapapasama sa van pagdating po ng 2030 at 2040. Malamang hindi, malamang malabo pa yan. Siguro mangyayari lang yan, yung pagbaban dito sa mga hybrid cars, yung mga plug-in hybrid na yan, kung magiging maayos na itong mga battery electric vehicle. Kasi kahit naman dyan sa EU, tulad nga nitong mga nakaraang vlogs ko po, dyan sa United Kingdom, kulang na kulang po ang mga infrastructures, no, yung mga charging station. Pati nga yung mga maintenance, yung mga mekaniko, kulang na kulang po sila dyan. Lalong-lalo na po doon sa ibang mga bansa na nandyan din sa EU. Ngayon, ito yung meron tayong bagong news na itong Toyota, tuwan-tuwa po sila sa mga pangyayari dyan sa US. Sasabihin ko po sa inyo yan mamaya. Pero sagutin ko muna to. So malabo siguro na yung hybrid cars ay maban. Maaari siguro by 2040 dahil talagang mahigpit naman dyan sa EU, ang mababan siguro dyan talaga ay yung mga gasoline-powered engines, pati itong mga diesel engines. Pero yung hybrid, since ang hybrid kasi, pwedeng dumating kasi yung panahon sa hybrid na 80-20. 80% electric, 20% na lang yung internal combustion engine. Pwedeng mangyari yan. So sa ngayon kasi ang nangyayari sa hybrid ay 20-80, 40-60, 40 yung electric, 60 yung internal combustion engine. Parang ganun yung nangyayari ngayon sa hybrid. Pero darating ang panahon, mas lalo pang gaganda yan. Ang mangyayari dyan, kaunti na lang yung internal combustion engine at mas malawak na or mas malaki na yung nagagawa ng electric vehicle doon sa hybrid. Pinagsama po kasi yan. Ngayon mga kapatid, nagbago ang ihip ng hangin diyan sa US. Alam niyo po ba na niluwagan na ng kanilang Environment Protection Agency yung kanilang mahigpit na tailpipe emission rules. Binabaan na po nila yan. Kasi po maraming mga pangyayari. Humina ang kanilang negosyo, maraming mga nawalan ng trabaho, tapos itong mga electric vehicle, ditong nakaraang winter, lumubog sa yelo, hindi na po gumagana, kakaunti na po yung bumibili. Talagang bumagsak po ang sales ng electric vehicle dyan sa US. At ang talagang mabenta ngayon dyan, itong mga hybrid. At ito pong mga gasoline-powered engines pa rin po na nandyan sa US. Ano po ba ang nangyari dyan? Bakit po ba sila nagluwag? Marami pong nalugi. Nalugi si GM, nalugi si Ford, at ngayon nga itong si Tesla. Nagle-layoff siya ng mga trabahador. Hindi po maganda ang takbo ngayon ng sales ng mga electric vehicles dyan sa US. At dahil nga po dito sa bagong rules ng EPA, marami po ngayon ng mga manufacturers ng sasakyan dyan sa US ay muling gagawa na nitong mga hybrid electric vehicles at yung mga gasoline-powered engines. Mga kapatid, merong isang malaking union dyan sa US ng mga automotive workers. Ito nga po yung United Automotive Workers Union. Ito po ay sumusuporta kay President Biden dito po sa kanyang presidential bid ulit dito sa US. Marami po dito ang nawalan ng trabaho na ngayon ay manunumbalik sila muling gagawa nitong mga internal combustion engine. At iyan po ay sinigurado ni President Biden na mangyayari. Marami pong naapektuhan ng mga negosyo. Lalong-lalo na itong mga nagsarang mga gawaan ng mga sasakyan diyan sa US. Sabi po kasi, noong una ay 67% dapat by 2030 ang mga sasakyan ay electric vehicle na ang ibebenta sa taong yon. Ilang porsyento lang doon ng hybrid, ilang porsyento na lang doon ang mga gasoline-powered engine. Pero dito sa bagong rules nila, 56% na lang po ang inaasahan nila by 2032 na ibebentang mga electric vehicles at 13% naman doon ay itong mga hybrid electric vehicles at yung remaining doon ay mga gasoline-powered engines ang mga ibebenta. So lumuwag po siya, pati yung mga standard ay pinababa po nila. Kaya po marami ulit na babalik sa paggawa ng mga gasoline-powered na mga sasakyan
dahil nga po ibinaba po nila yung standard. Majority ng mga nandyan sa US ay hindi bumili nitong mga electric vehicle na to. Mas marami pa rin po talaga yung gumagamit ng mga standard na gasoline vehicle at pati na nga po itong mga hybrid. Sinabi rin po ng EPA na hindi rin po nila pinipilit dito sa bagong rules nila na bumili nitong mga electric vehicle na ito. Sinabi din naman po nila na maaabot nila yung pollution goals by 2032 kahit na 30% lang ng mga electric vehicle ang mabebenta sa panahong yon. So, napakaliit na po nung 30% na yon. So, gaano kalaki yung porsyento ng mga hybrid, itong mga plug-in hybrid, pati na po itong mga gasoline-powered engines. Kung ang ginogol na lamang nila by 2032 ay yung 30% na electric vehicle sales. Itong nagtanong sa atin na si Kingfisher 4418, kung ang tinatanong niya na ito bang mga hybrid cars ay madadamay doon sa ibaban by 2030 or hanggang 2040 nitong mga bansang nasa European Union, kasama nga po dito pati yung mga signatory countries ng Glasgow, kasama ang USA dito. Dito po sa nangyari sa US ay hindi po talaga nila maibaban yung mga hybrid cars na yan. Kasama po sila dito sa signatory ng Glasgow. Kasi nga, sabi po ng EPA, kahit naman daw 30% ng mga electric vehicles lang ang mabenta nila, ang ibebenta by 2030, okay lang naman daw yun dahil maaabot pa rin daw nila yung kanilang goal pagdating dito sa pollution, dito sa mga emission na to. Hindi po mawawala ang hybrid, lalo pang tataas kung 30% lang ang inaasahan nitong EPA. Itong nangyayari ngayon sa US na to, malaki ang epekto nito sa mga bansang nasa labas ng US, lalong-lalo na dito sa Pilipinas at dito sa Asia. At diyan sa EU, diyan sa UK, ang laki ng problema nila pagdating dito sa technology na to dahil hindi nga kayang trabahuhin or gawin ng mga mekaniko doon, ng mga technical people doon. So kailangan pa nila ng maraming mga trainings at mga seminar. So ibig sabihin, itong nangyari sa US, hindi man ito pagbaban sa mga internal combustion engine at lalo pa itong madadagdagan, hindi pa rin naman ito yung dahilan para biglain nila. Sabi kasi nila dito, binigla kasi nila yung technology ng electric vehicle. So talagang pinilit nila to sa mabilis na panahon. Ngayon, ang mangyayari dito talaga unti-unti na. Na katulad din ng mangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nga iniisip ko kanina habang sinusulat ko yung vlog na to, mukhang magkakaroon ng maraming murang electric vehicle dito sa Pilipinas. Kasi sinong bibili ng mga maraming electric vehicle dyan na nakatambak na dyan sa mga kasa dyan? Pati yung iba pang mga China-made na mga electric vehicles. Kung alam mo naman na hindi ka pa pala mababan. Dahil nga sa US, kung nakita mo yung mga nangyari ngayon, nagkaroon ng maraming problema. Sa UK, sa EU, nagkaroon ng maraming problema. Sa tingin mo ba ang mga Pilipino bibili ng mga electric vehicle na yan, nakikita nila ngayon yung napakaraming problema. So ito ngayon ang panahon na habang lumilipas yan, dapat gawin na ng gobyerno na total meron ng EVIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act, kung maaari ilagay nila dun sa batas na lahat ng gasoline station ay maglagay ng mga charging station. Hindi talaga to pwedeng biglain. Kasi kung binigla mo, ganyan lang ang mangyayari sa atin katulad dyan sa US. Kaya yung mga nagninegosyo ngayon dito na magbebenta ka ng electric vehicle, huwag kayong umasa na magiging mabilis talaga ngayon ito. Dahil lahat ng problema ngayon naglabasan. Yung mga nangyayaring problema sa US, may mga sumasabog, problema nila sa charging station, yung anxiety, range anxiety, pati yung mga pyesa matagal dumating diyan sa UK, matagal dumating sa Europe, yung mga technical people, walang gumagawa, kakaunti yung may knowledge sa paggawa, pagkumpunin itong mga electric vehicle, napakamahal ng mga baterya, at sama mo pa yung mataas na insurance. Kanina po, may dumating dito sa amin, unang-unang hybrid na magiging customer kami, Nissan Kicks, kulay blue, ang ganda-ganda. Sir, magpapapalit ako ng mga brake pads. O, eto na ha. Bakit? Mahal po kasi dun sa Nissan. Ang problema, makakakuha ba tayo ng pyesa, yung mga brake pads na yan? So, bukas, tatawag tayo sa kasa kasi gabi na siya dumating dito. Titignan natin kung tayo po ay makakabili ng pyesa sa kasa. Mga kapatid, tuwang-tuwa po ang may-ari ng Toyota dahil itutuloy nila yung kanilang malaking plano pagdating dito sa hybrid electric vehicle. Dadamihan pa po nila yan, pati yung kanilang mga plug-in hybrid na yan. At ayaw nga nila sa electric vehicle kung tutuusin .
Ayaw nila doon sa battery electric vehicle. Dito naman sa mga gawang China na mga electric vehicle, baka magmura na sila. Kasi talagang puro hybrid ang mangyayari dito. At hindi pa po titigil ang Toyota sa paggawa rin ng mga gasoline-powered cars. Kasi hindi pa naman mababawal sa US eh. Ang laki ng sales ng Toyota dyan sa US. Kahit mawala na yung sales nila dito sa Pilipinas, wag lang dyan sa US. Yung mga sales nila dito sa Asian country, wag lang dyan sa US. Napakalaki ng sales nila dyan. At pati dyan sa Australia. Pati dyan sa UK, malaki ang sales nila dyan. Kaya masayang-masaya ang Toyota dito sa development ngayon na nangyari sa US. At dahil nga po sa eleksyon ngayon dyan sa US, sinasabi nitong mga hindi pumapayag or hindi pabor sa desisyon ng EPA na ang presidente daw po nila ay nakokontrol ngayon itong mga big oil companies, pati na rin itong mga malalaking gumagawa ng mga sasakyan na to. Siguro yung Toyota pinagsasabihan nila dito. Ngayon mga kapatid, dito sa Pilipinas, sana itong nangyari sa US, umepekto rin dito sa mga nagtitinda ng mga electric vehicles na to. I-bargain nyo na lang po sana yan. Kasi kung ako po tatanungin nyo, napakaganda ng electric vehicles. At kung gagamitin ko po talagang personal yan, kaya kong ingatan yan dahil ako po ay mekaniko rin naman. Kung talaga pong ibabargain itong mga sasakyan ng BYD, ng Chery, lahat pa yan, ng Dongfeng, mga gawang China na yan, baka makabili na nga tayo nitong mga electric vehicles na ito. Kaso ang problema, charging station. Ang problema, insurance. Ang problema, spare parts. Ang problema kapag nasira, siyempre itong mga kasar lang din na to ang pwedeng gumawa niyan. Kaya mangangarap na lang po muna ako. Baka hindi na rin magpahuli itong mga gawang China na yan. Anyway, si BYD may mga hybrid din po yan. Itong si Chery may hybrid din yan. Malamang si Dongfeng may hybrid din yan. Gagawa at gagawa sila ngayon ng marami. Pero itong electric vehicle, baka umunti yan. Ang dami na nga sa yarda nila dyan, hindi nga po nabibili. Kasi nga po talagang humina ang sales ng electric vehicle. Pero siyempre mga kapatid, pagdating sa internal combustion engine, sinong mas magaling? China ba o Japan? So kayo nang mamimili doon. Kung bibili ngayon kayo ng hybrid, sinong pipiliin nyo? Yung bang gawang China or yung gawang Japan? Mga kapatid, ang electric vehicle, the best yan. Kaya lang dahil sa nangyari sa US, nangyari sa Europe, nangyari sa Australia, meron na rin mga nangyari sa Japan at marami ang nangyari sa China. Lahat ng problema, yung kanilang pagsabog, yung kamahalan ng presyo nito, yung problema nila sa charging station, naglabasan lahat ang problema. At ito po ay hindi chismis. Totoo po lahat nangyari yan. Ito yung pagkakataon na i-develop po talaga nila yan para lalo pong gumanda ang technology nito. Magiging isang high-end lamang na sasakyan muna siya ngayon. Na kung may pera ka, bilin mo yung mga magagandang electric vehicle. Dito yon sa Pilipinas. Sa US, hindi ngayon sila pipilitin na bumili ng mga electric vehicle. So dadami ngayon ang gagawin ni Ford, ni Chevrolet, ni GM at mga manufacturer pa ng sasakyan dyan sa US, hindi na electric vehicle. Pupunta na sila sa hybrid at pupunta na rin sila dito sa mga gasoline-powered na mga sasakyan. Aabangan natin kung yung mga electric vehicle ngayon na nandito sa Pilipinas ay babagsak ang presyo. Kung hindi naman babagsak ang presyo, talaga pong maaalikabukin na lang yan dyan sa mga kung saan sila nakagarahe. Ito yung lote na inupahan ko. Yan, inaayos namin kasi punong-puno na kami doon sa ating shop. So ito, kumupa tayo ng panibagong 400 square meters. Dito ko muna ipinark itong mga tapos na. Ito, lahat po ito ay nagawa na namin. Tapos na po, hindi pa nakukuha. Kaya po yung shop ko dito, walking distance lang naman doon sa pangalawang kanto. Ay punong-puno na. Nagagalit na yung aking kapitbahay na doktor. Yan. So ito, yan, mga tapos na po lahat ito. Hanggang doon, yung Innova na yon, yung Vios na yon, itong L3, itong Pajero. Yan. Tapos na po lahat yan, pati itong Navara. Ang dami na po na-stock sa akin, pati itong D-Max na to. So lahat po ng mga natatapos na namin, inilalagay ko na po dito. Ayun pa yung isang Montero na puti, yun, tinetest drive ko na lang. Sapang buho pa rin po ito dito sa Barangay Dalig. Tabing-tabi lamang po ako nitong Barangay Hall. So mabuti na lamang po at natulungan ako ni Kapitan Leiva para marentahan ko po itong lugar na to. Kaya yan, naglilinis pa po ako at nagbabakod. Siyempre kailangan ito ay
masiguro natin yung safety. At talagang walang makakapasok na masasamang loob, mga magnanakaw. So ayan, nag-aayos po kami doon. Ayan, mga kapatid. Humingi po ako ng tulong sa aming barangay chairman, kaya Kapitan Kaloni Leyva. Tinulungan po ako, nakausap po niya yung may-ari ng lote sa tabi ng barangay hall. 400 square meters, pinayagan po ako na marentahan ko muna pansamantala upang may paglagyan yung mga sasakyan na nakaparada po dito sa labas. Ito po ay along the highway, kaya po mas magiging maganda para sa amin at lalo pa po kaming makikita ng marami nating mga kapatid na siguro hindi nila alam na si Otto Ranz ay nandito lang, kapitbahay lamang po nila. So Chairman Kaloni, Barangay Captain Kaloni Leyva, maraming salamat po sa inyo. At mga kapatid, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo pong pagtangkilik at panonood po ng aking mga vlogs. Magandang gabi po sa inyong lahat.